Datapot pagka kayo pinag-uusap nila sa isang bayan to, ay magsitakas kayo tungo sa isang bayan, tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, sino pa inutusan yung pong mga alagad, yung pong mga apostol. Sapagkat katotohanan sinasabi sa inyo, hindi ninyo matatapos libukin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Sabi ng apostol ng ating Panginoon Kristo, hindi na ninyo matatapos ang libukin ng bansang Israel. Darating ang anak ng tao. Ang tanong, dumating na ba ang anak ng tao? O pangako pala? Pero sabi ng ating Panginoon Kristo, masyado malalim, di ba? Hindi po malalim, magaang. Magaang po. Nasa pag-aaral lang po lang. Yung salitang anak ng tao, yung po salitang... Kasi sa akin po yung sinasabi natin, kapag binasa natin ang talata, ang talata, tinitingnan natin, inuunawa natin kung ano yung doktrina natin. Sino yung anak ng tao, Brad? Ang ating Panginoon sa Kristo. Pero yung anak ng tao dito, hindi po tumutukoy, yung pong pagparito ng anak ng tao, hindi po ito tumutukoy doon sa kami ng ating Panginoon sa Kristo, hindi po ito last judgment. Yung salitang anak ng tao dito, ginamit po bilang wrath of God. Yun po ang kahulugan sa salitang pagparito ng anak ng tao. Wrath of God, galit ng Diyos na tumutukoy ng pagkagiba ng templo ni Solomon. Brad, pwede magtanong? Yes. Nabanggit ko po kasi kanina na during apostle and Jesus Christ communication, doon yung original na mga dokumento na turnover ni Jesus Christ sa mga apostle niya, di ba? Yung ibig sabihin, yung lately, nawala ng mga apostle yung mga salita ng Diyos, which is yung ibig sabihin, yung original. Yung original na sasabi. So lumalabas po, na itong Biblia na pinag-aaralan natin ngayon, this is hindi na totoo. I mean, hindi unang nga, Hindi naman po. Hindi naman po. Okay, paliwanag po natin. Kaya sabi natin, hindi po mag-aang ang nasa balikat ng mga balikat. Meron pong tinatawag, kaya sabi ko, kinakailangan talaga tulungan ang mga kaari. Sapagkat yan po ang ginagamit ng mga Muslim para sirain ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Yan ang ginagamit nila, yan ang primary tools ng mga Muslim na sinasabi nila ang ating pinaniwalaan na Biblia ay hindi na nakatitiyak na salita ng Diyos. Sapagkat ang Biblia sinulat o yung manuscript o yung autograph ng mga apostol ay huwag mawala na. Malitin yun. Naliliwanag po natin, no? Noong unang panahon po, wala pong copy and paste, no? Wala pong Xerox. No? Kumbaga, sabihin po natin, kinokopya isa-isa. Kumbaga sa typing, pag tinatype po, mali. Liquid paper, di ba? Oh, mali. Liquid paper, di ba? Noong unang panahon po, wala yan. So, halimbawa po dito, ito yung autograph ng mga apostol. Sinulat po dito. Sinipi ng dalawang tao. Dito nagkaroon ng perfect. Dito nagkaroon ng pagkakamali. Diba? Sinipi naman po ito. Ito, nagkaroon ng pagkakamali. Dito, okay siya. Ito, sinipi siya. Parehong perfect. Pero parehong mali kasi may mali ito eh. Diba? Tapos, sinipi ulit. Okay lang muna yung kasi ko. Tapos, sinipi po ito. At tiyak ko naman po natin, XX na to. Ito naman po, sinipi ng dalawa. Sinipi siya ulit. Yung isa tama. Yung isa, mali. So, ito, sinipi, parehong mali na.
Parehong mali. So, parehong mali. So, ngayon, ito po ay, so makikita po ito, makikita, mababasa ngayon ito ng mga account. Right? Kaiba to. So, parang kasulat dito. So, hindi na totoo yan. Alin sa dalawa ang totoo? Paano natin malalaman? Diba? Ngayon ito ngayon, ang gagamitin ngayon ng mga translator. Dito na po lumalabas yung translation. Well, paano natin ibabakit ito na ito ay tama? Meron po tayong tinatawag na patristic father. O yung mga tinatawag natin charts father. Ito po ay sinipi po, hindi lamang po sa wikang Griego, kundi ito ay sinipi rin sa iba't ibang lingwahe. Nandiyan po yung Aramaic, nandiyan yung Syriac, nandiyan po yung Sanskrit, nandiyan po yung mga Old Manuscript. So lahat po yun ay kinokolekta ng mga translator natin ngayon. At yun ay pinaghahambing-hambing. Kasama po yung mga sulat ng mga church father. Yung mga church father ay nagsisipi po dito sa mga sulat ng mga apostol. Kaya paano natin natitiyak? Nakatitiyak po tayo sapagkat ito po ay meron po tayong tinatawag na critical ito po isang subject po sa theology. Mostly po ito ay naglalaro sa original na lingwahe. At lahat po tayo pwede po matuto dito sapagkat ito po ay nagre-reflect sa mga translations. Ngayon, papaano natin malalaman? Yung po ang subject ng hermeneutics. Paano natin malalaman kung alin dito ang tama? Kung alin translation ang tama? Sa pamamagitan po ng konteksto ng Biblia at meron po mga sulat ang charts. At meron po marami pong tao na dinedicate ang kanilang sariling pag-aaral dito lamang po sa critical criticism. Sila po yung mga scholar. Yan lamang po. Wala po silang doktrinang inaaral. Kundi ang kanilang pinupunto lamang ay patunayan kung ano ang tamang salita. Kaya ang tanong po natin, sabi po ng mga Muslim, Brad, yung Biblia nyo, napakaraming mali eh. Bigyan ko kayo ng sample, no? Tingnan natin kung madali ninyong makikita ang mali. Ay, so, anong ibig sabihin? I saw me. Ano gagawin natin? Ano ang mali? Mali itong so. Transposition of letter. So, kukurin ko yan bilang I saw. Isang klase ng pagkakamali sa Biblia. Be where Anong tama? Diba? W, H, diba? Where